Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa mga aksyong rescue ngayong gabi, isang Australiano nagtangkang magpasagasat, magpakamatay. Isang ginang duguan matapos umanong batuin ng cellphone ni Mister. Ayan ang sinalog niya, nasira. Kasi manhid na yung katawan ko sa bundok. Isang batang street vendor nabundol ng AUV. May nakita kaming lacerated wound, 5 to 6 cm ang laki. Yun yung nagkakos ng severe bleeding. Oh, tabi! Tama na isyoso! At away kasing nauwi sa Rambol. Pinabayaan nila kami. Ano naman gagawin namin? Apat lang kami sa damit. Isa lang lumulusot yung suntok. Pati nga likod namin, nagsuntok. Ako naman Arnold Clavio, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! Bigong love life, yan ang tinuturong dahilan kung bakit dinais ng isang Australian national na magpasagasa o mag-suicide sakay ng kanyang wheelchair. Tunghayan kung paano siya sinagip ng Makati Rescue. Nakatanggap kami ng tawag mula sa C3, yung control center namin. Umaga yon. Tapos ang sabi lang nila sa amin, may foreigner na nagtatangkang mag-suicide sa Burgos. Napansin namin na may isang foreigner in a wheelchair. Nasa medyo may gitna siya ng daan, causing traffic. Nakausap namin yung ex-girlfriend niya and siya pala yung tumawag. Yung ex-girlfriend pala yung tumawag for help. I've been abducted by aliens and I've been taken on their spaceship and taken to a different planet. Please help me. Pagdating namin sa scene, so in-approach namin siya in a non-threatening manner. Let's go. It hurts. Ouch. No. Ow. Can you put your I can't because my leg is so sore. so you might get hurt here. That's The okay. car is on. It's okay. It's okay. Ayaw niyang umalis doon sa gitna nung una kasi gusto niya nga talagang magpakamatay na. Gusto niya sagasaan siya. Tapos, tapos ang sinasabi niya na sumasakit daw yung legs niya. Na, yun nga, doon namin na na parang paralyzed na nga siya eh. So, wala na siyang pakiramdam dapat sa legs niya. So, parang nag-iinarte na lang siya. Ayaw niya lang talagang umalis doon sa gitna ng daan. Handcuff me. Hey, handcuff. I'm ready to go. Balik kanina yan, inano namin yan eh. Mangangawa ng palit yun. Kailangan niya ng medical kailangan ito ng professional yun. Nag-ask ako sa kanya ng permission kung pwede ko siya i-BP at pumayag naman siya. Habang binibp ko siya, naamoy ko na mukhang nakainom siya kasi yung alcohol naamoy ko na sa hininga niya. I tried to kill myself every time. Because I get played by girls all the time. Oh, we get that. I get played by boys. Yeah, so I don't want to. While talking to him, we were already assessing visually kung kung may mga tama siya, kung may dugo ba siya o kung may hawak siyang pwedeng gamitin niyang panakit sa sarili niya. Wala naman. Different girls na inamit niya. Hindi ko siya nakikiniwang kasi nagbalitaan ko nga po sa
travelers hotel na lagi niya sinasakay yung work. Na-resolve yung suicide attempt. Yung team leader ko, ang ginawa niya, kinausap niya yung mga nandun na pulis tsaka bantay bayan na kung pwede nilang i-handle to kasi hindi naman siya medical case. Lasing lang pala siya. So, pinahandle na namin sa pulis. Matapos ma-turn over ng maayos ang Australiano nagtangka magpakamatay, isang dugo ang babae naman ang sumunod na tinulungan ng Makati Rescue. Ang nanakit daw kay Mrs. ang kanyang sariling mister. Pagkagaling namin doon sa responde sa Burgos, sa suicide attempt. Pagbalik namin sa base, may napansin agad namin na may kasabay kaming pumasok na bantay bayan, yung vehicle ng bantay bayan. Yung cellphone niya, oh. Kasi nagtanong siya sa akin, nagtanong siya sa akin kung saan ang wallet niya, ilasing siya kagabi. Ayan, oh, tinalo niya, nasira. Pagka, no? Na walang kayo na malay. Hindi naman. Ilang palo? Yan pa, oh. Yan pa, oh. Saan pa yung... Wala na siya, wadali siya malapit sa akin. Saan pa yung... Meron din siyang mga scratches sa leeg. Ang sabi niya, mga ano daw yun, tumama daw sa kanya yung... Kasi pinapalo yata siya ng belt. Nang ibang bayan sila para